God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. O sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta ka na ba? Huwag ka namang maging malungkot ngayon. Kasi hindi ka naman nabagyo. Hindi ka naman nabaha. Hindi po ba? At napakaganda, pinagbibigyan pa rin tayo ng Diyos. Hindi po ba na tayo'y makapagpuri, makapagpasalamat sa Diyos? Diba? Tingnan niyo yung iba. Hindi na nagsimba. Hindi po ba? Ang pinakamagandang nangyayari sa ating buhay ay tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay. Di ba? Kaya nga sabing ganun, tignan mo yung buhay mo. Huwag kang masyadong malungkot. Di ba? Huwag mong pasanin yung mga hirap. Huwag kang mag-focus doon sa hirap. Kundi mag-focus ka sa meaning ng iyong buhay. Kung bakit ka naririto sa daigdig. Hindi ka dinala ng Diyos dito para maghirap. Hindi ka dinala ng Diyos dito para magtrabaho lang. Hindi ka dinala ng Diyos dito para magsaya lang. I-focus mo ang ibig sabihin ng buhay sa iyo. Bakit ka nilikha ng Diyos sa daigdig na ito? Kung gusto niyong maintindihan, pumunta ka sa hospital. Kita mo kung gaano ka-importante ang buhay. Di ba? Puntaan mo yung hospital. Ang daming sufferings doon. Human sufferings. Di ba? Ang daming naghihirap. Di ba? Ang daming dumaranas ng hirap. At ang lahat ng pangarap ng may sakit, gumaling. Ang lahat ng pangarap ng may sakit ay i-enjoy pa ang kanilang buhay sa daigdig na ito. Kaya napaka-importante ng buhay. O kung ayaw mo, isa mo pang tignan ang kulungan. Isang layunin ng buhay ay maging malaya. Pumunta ka sa North Korea, pumunta ka sa China, ang daming hindi malaya. Pumunta ka doon sa mga kulungan, yung mga nakakulong, kahabag-habag, di ba? Anong saysay ng buhay kung hindi ka malaya? Kaya nandito ka, malaya ka di ba? Nakakasamba ka sa Diyos, di ba? Ang kalayaan, marunong kang pumili ng ang mabuti para sa iyo, di ba? Ang kalayaan, ganun. Hindi yung kalayaan ay yung piliin ang masama. Ang disenyo ng ating buhay, piliin ang mabuti para maging masaya ka. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Makita mo, maraming hindi malaya na mga tao. Diba? May mga taong nagugumon sa drugs, nagugumon sa alak, nagugumon sa malalaking kasalanan, nagugumon sa katamaran, nagugumon sa labis na kalungkutan, nagugumon sa pakikipag-away, nagugumon sa maraming mga problema kung saan-saan nakakabit ang kanilang buhay doon. Hindi sila malaya. So, tayo malaya, kahit bumabagyo, pipiliin ko pa rin ang Diyos. Yun. Kahit masyado akong busy sa aking buhay, pipiliin ko ang mabuti sa aking buhay. Yun ang tunay na kalayaan. Di ba? So, yung pangatlong dapat nating tignan, pumunta ka sa sementeryo. Ano masasabi mo sa sementeryo? Di ba? So, ano yung pinapaalala ng sementeryo sa atin? Maikli lang ang iyong buhay. Makarating ka ng 70, 80.
okay na yon. Pero tayo, hindi nakakarating ng minsan 60. Diba? So, saan mo igugumon ang iyong buhay? Ito ang paalala ngayon sa Ebanghelyo, mga minamahal na kapatid. No? Ano ba ang iyong pananaw sa iyong buhay? Maikli lang ang iyong buhay. Di ba? Kung maikli lang ang iyong buhay, ano ang pinapangarap mo sa iyong buhay? Para sa pamilya ko yan. Tama yan. Para ako gumaling na tao, sumikat. Tama rin yan. Pero hindi yan ang pwede mong kapitan mo. Para sa pagyaman ko, ang aking buhay. Diba? Minsan ganun tayo Kaya nami-miss natin ang meaning ng buhay. Kaya, ano ba ang buhay? Diba? Ganun mga tanong. Naalala ko may isang kwento. Itong kwentong ito. Mamamatay na daw ang isang hari. Sabing ganun ng hari, mamamatay na ako. Yung mga pinaghirapan ko sa aking tribo, yung aking mga ginawa, mga pinangarap sa mga tao. Hindi ko alam kung paano maitutuloy ito. May 3 kong anak. Hindi ko arok ang kanilang mga kalooban. Baka kanino ko ba ito bibigay, itong kaharian na ito, pamamahalaan, ang mga tao, dadalhin sa kabutihan. Sabing ganon, mga anak, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Opo, Papa, mamamatay na po kayo. Anong kailangan nyo? Hindi ko alam kung kanino ibibigay. Ang aking kaharian, kung kanino ko ipamamahala, meron ako naisip. Pumunta kayo sa bundok na mahiwaga, sabing ganon, sa bundok na milagroso. At doon, hanapin niyo ang pinakamahalagang bagay. At bilang, sabing ganon, bilang pagpili ko, sabing ganon, makikita ko sa inyo kung ano yung pinapahalagahan ninyo na pinakamaganda. Siguro yun ang isang pamantayan. Pumunta yung 3 anak. Bumalik, pagpunta. Ama, anong dala mo? Magandang bulaklak. Di ba? Merong mga taong magaling tumingin sa maganda. Yung mga aesthetic beauty. Di ba? Yung mga cuteness. Ang ganda ng bulaklak na ito, doon lang matatagpuan. Di ba? Meron tayong mga ganong maganda, sarap ng buhay, pasarap lang, di ba? Ganda. Ganda mag-TikTok na lang tayo. Ganda kainan tayo, kiri-kiri, kara-kara. Ang buhay ng Kristiyano, kain ng kain. Masaya tayo, mga ganon. Celebration, ganon. Nakita niya, itong taong ito, anak ko, parang magaling lang sa sarap ng buhay, sa ganda. Di ba? Meron mga taong ganyan And then, pangalawa, Father, Tatay, ito po ang dala ko. Isang magandang bato na pinanday ng panahon. Ang ganda-ganda niya. Ang kinang-kinang niya. Sabi niya gano'n. Ang galing, parang ginto, parang diamond. And sabi naman ng tatay, itong anak ko, mukhang pera to. Itong anak ko, kayamanan ang nasa isip nito. Ito ba pamamahalaan ko? Ha? So, meron mga buhay na gano'n, no? Yung kumikinang sa daigdig na ito. Kaya nung sabi ni Jesus, oy, yung nakikita mong araw na kumikinang, mawawala ang liwanag niyan. Di ba? Sabi ni Jesus, yan, mga planeta, yang buwan, mawawala ang liwanag niyan, mawawala ang kinang niyan. Yang mga bituin, babagsak yan. Huwag mong ikapit
ang iyong sarili habang nabubuhay ka sa ganyan. Di ba? Minsan, ikinakapit natin ang ating sarili sa ganda ng kinang ng daigdig, sa yaman ng daigdig. Nakatingin tayo sa bagong kotse, nakatingin tayo sa magarang bahay, maganda yan. Pero, huwag mong ikapit ang iyong buhay sa ganyan, sapagkat ikaw ay malulungkot pagdating ng araw. Frustration din ang dala dyan. Makakapitan mo ba yan kapag ikaw ay namamatay na? Di ba? Merong pinaka-meaning ang buhay. Di ba? Ang hirap ng hindi maintindihan ito. Kasi daigdig, inano tayo di ba? Maliit ka pa lang. Itong gawin mo para magkamal ka ng pera. Ito ang gawin mo para sumikat ka. Dito ka kumapit, di ba? Para ka maging masaya. Maraming gadgets. Di ba? Magandang bahay. Hindi ko masasabing masama yan. Pero anong meaning ng buhay? Anong connection mo sa buhay? Anong connection ng buhay mo sa kinakapitan ng iyong buhay? Nagbibigay ba yan ng meaning sa iyong buhay? Sabi ng pangatlo, ako po, tatay. O, nasaan dala mo? Sabi ng tatay, wala po. Bakit wala kang dala? Kasi po, pag-akit ko doon sa bundok, natulala ako sa ganda ng lugar na aking tinatanaw. Napaka-importante. Natulala ako. Meron pa palang mas maganda sa kinalalagyan natin ng ating kaharian. Meron pa akong gusto na yung mga tao, kung pag gagawin mong hari, dadalhin ko sila sa isang pangarap, sa isang vision. Napaka-importante ng vision sa tao. Kapag hindi ka na nangangarap, kung wala kang vision, di ba? Pananaw. Kung ang pananaw mo lang sa daigdig na ito ay pera, kung ang pananaw mo lang sa daigdig na ito ay tagumpay, kung ang pananaw mo lang sa daigdig na ito ay material na bagay, pagsikat, wala kang pananaw. Na sa pananaw na yon, nandoon ang tunay na meaning ng buhay. Di ba? Kaya yung sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa pagbasa din. Di ba? Di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Dapat ang tao ay mayroong inaasahan. Napaka-importante ng pag-asa. Di ba? Napaka-importante ng pag-asa. Kay San Pablo, meron siyang binabanggit na tatlo na napaka-importante. Sabi niya gano'n, love, pag-ibig. Paano mong iibigin ang tao? Paano ka bang miibig? Di ba, iniibig mo ang tao kapag siya ay nagsasakripisyo para sa iyo, nananagutan para sa iyo, nagbibigay ng buhay para sa iyo. Kaya si Jesus, minahal ng sangkatauhan dahil nagbigay siya ng buhay. Dahil nagpakahirap siya para sa atin. Mahal na mahal natin ang Diyos. Dapat nating tignan yan. Dahil nakita mo ang Diyos na ito, hindi siya Diyos na nandoon lang sa kataas-taasan, kundi ang Diyos na ito ay dinayo tayo sa daigdig na ito upang samahan sa ating paghihirap, upang ibigay ang kanyang buhay. Kaya nagmahal siya. Ang tawag doon, nagmahal siya sa atin, kaya tayo nagmamahal kay Kristo. Diba? Kaya minsan, ang
Ang hirap mahalin ni Allah, yung pangalan ng Diyos ng mga Muslim, kasi nasa taas lang siya. Di ba? Ang hirap mahalin ni Buddha, isang propeta na lagi lang nagme-meditate. Ang Diyos ng mga Kristiyano ay Diyos na naghandog ng buhay. Di ba? Kaya siya kamahal-mahal at ibinigay niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan. Namatay. Di ba mahal mo ang iyong magulang lalo na't namatay sa pagtatrabaho para sa iyo? Di ba? Sabi ng isang bilyonaryo, si Elon Musk ba yun? Sabi niya, isang masakit na nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan namatay ang aking ina. Biruin mo yun. Hindi mabibili ng bilyon-bilyon niyang kayamanan ang ligaya. Ang ligaya. Di ba? Meron talagang dumarating sa buhay ng tao na parang mababaldado ka. Ako din, yung mother ko, nung namatay siya, ang tanda ko na nasa 60 na ako. Nung namatay siya, damang-dama ko. Para ako nagkaroon ng depression. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung kalungkutan ko. Di ba? Yung ganon. So, pagmahal mo ang isang tao, kasi nagpakahirap siya sa'yo, talangkilig to the bone ang iyong mararamdaman kapag nawala siya sa buhay na ito. Di ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, pag namatay ka kaya, papalitan ka kaya ng iyong ano? Pag namatay ka kaya, malulungkot ba ang mga mahal mo sa buhay? Siguro malulungkot. Di ba? Okay. So, yung pangalawa, faith. Sabi ni San Pablo, number 1 is love. Number 2 is faith. Napaka-importante ng pananampalataya. Si Jesus, hindi lang namatay, ngunit siya'y muling nabuhay. Di ba? Yung pananampalataya natin, kinukumpleto niya Hindi pwedeng sumampalataya ka lang sa isang patay. Di ba? Kailangan paniwalaan mo na siya'y nabuhay at yan ang totoo at ang buhay na yon ng pagkabuhay niya ay buhay mo ngayon. Buhay mo ngayon. Buhay mo ang pagkabuhay niya. Nagbibigay ito ng udyok sa'yo. Di ba? Kaya nga ang mga Kristiyano, sila ang tinatawag na mga taong nabubuhay sa pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga ipagdiriwang natin ngayon yung Christ the King para sabihin Alpha at Omega. Ibig sabihin si Jesus ang simula at ang wakas at siya ay nabubuhay kasama natin, nagbibigay ng lakas sa atin. Di po ba? So, and then, pangatlo, hope. Pag-asa. Di ba? Ano yung pag-asa natin? Siya'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya ang misa tingnan mo pagkatapos ng consecration, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. That is our faith. Yan ang ating pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Minahal mo ang Diyos na ito. Itong Diyos na ito'y sinampalatayanan mo. Itong Diyos na ito ay inaasahan mo. Yan ang turo ngayon ng gospel.
Huwag nyo lang tignan yung babagsak ang bituin. Huwag nyo lang tignan sasabog ang araw o mawawalan ng liwanag. Diyan nakatingin ang mga born again. Diyan nakatingin ang ibang religion. Hindi po ba? Sa atin, hindi yan ang ating, hindi yan ang ating pinanghahawakan. Sabi ni Jesus, hindi natin alam kung kailan yan. Sabi ni Jesus, anong panghawakan mo? Ito ang sabi ni Jesus. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang panghahawakan mo ay ang kanyang pangako. Yung pag-asa na binibigay sa iyo. Kung wala kang pag-asa, ano yung panghahawakan mo? Kaya hindi yan alam ng mga Kristiyano. Bakit niya minamahal ang Diyos? Sasabihin nila, ay namatay naman ang Diyos eh. O pangalawa, nabuhay. Ay para sa pagkabuhay ni Jesus. Pangatlo, babalik sa wakas ng iyong buhay. Makikita mo ang Diyos. Makikita mo ako. Diba? Ang ganda-ganda ng pananampalataya natin. Yun lang ang malinaw sa'yo. Alam mo, hindi mo iiwan si Jesus. Hindi ka liliban sa pagsisimba. Kung alam mo yung inaasahan mo, ang inaasahan mo ay ang Diyos. Ano man ang mangyari, makapagpundar man ako ng mga bagay sa daigdig na ito, maging matagumpay man ako, kung magkaroon man ako ng maraming pera sa daigdig na ito, ako'y maging pinakapoging tao, pinakamagandang tao, Miss Universe pa kuno, kahit hindi naman pinakamaganda sa buong daigdig, Miss Universe pa ang tawag. Di ba? Para sabihin lang, nakuha ko na ang pinakamataas universe, beautiful na ako, Miss Universe na ako. Ano ba yan? Hindi ba nakuha ang pinaka? Ang pinaka ay yung pupuntahan mo, ang Diyos. Yun ang pinaka. Kaya yung pananaw. Pag tinanggal mo yung tinatanaw, maliligaw ka sa daigdig na ito. Hindi mo mamahalin si Kristo na nagmahal sa iyo. Hindi ka magiging buhay na buhay. At ikaw ay alagad ng pagkabuhay sapagkat si Kristo ay buhay. Di ba? So, yun lang po, no? Kaya huwag na kayong malungkot. Hindi naman kayo nabagyo. Hindi po ba? Hindi tayo nabagyo. Maging buhay na buhay tayo. Pagdasal natin yung mga nabagyo. Okay? Natakot lang tayo sa bagyo. Diba? Parang binagsakan na tayo. Pero baka lumakas pa yan pagdasal natin. Alam mo, dasal kami ng dasal. Araw-araw nagkakaroon kami ng ng Santissimo Sacramento, adoration. Kasi paghahanda sa dakilang kapistahan, ang laging pinagdarasal namin, humina ang bagyo. At huwag makapinsala, huwag dumaan sa mga syudad na delikado. Kasi nung bagyong Dading, hindi pa kayo buhay noon, 1970s yun 71 o 70s, yung bagyong Dading. Naku po, doon ako nakakita ng bagyo na talagang binabalatan yung mga bubong, yung mga bahay nililipad. No? Nandoon kami sa Quezon City. Sabi ko, pag dumaan ng isang super typhoon, katulad ni Yolanda, dumaan sa, delikado sa mga syudad. No? Pinagdarasal ko talagang humina ito. So pinakinggan tayo ng Panginoon. Kaya lang meron talagang tinamaan ng mga sakunang. So yun yung pagdasal natin. Pero tayo, magpatuloy tayong mabuhay. Alam natin, nandiyan ang Diyos, dinidinig tayo ng Panginoon palagi. Sinasamahan tayo. Okay? God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, atin naman dalhin sa altar ng awa ang ating mga panalangin habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin, pakiramdaman natin ang Diyos na sinasamahan tayo, inihahatid niya tayo sa Kanyang pangarap, sa kaligtasan na pinagtrabahuhan at pinagalayan ng buhay ni Jesus. Ang pag-asa na ating inaasahan, siguradong pag-asa na tayo makakasama niya kahit na tayo'y mawala na sa daigdig na ito. Yun yung isang pinakamagandang tinatanaw ng ating pananampalataya. Panginoon naming Diyos, kung kami naman po ay nahahalina sa daigdig na ito, tulungan mo po kaming ituon ang aming isip at puso sa iyong pangarap sa amin. Pagbutihin namin ang aming buhay, ialay namin ito sa iyo at sa mahal namin sa buhay at sa kapwa-tao. Umibig kami sa iyo at ilagay ang aming pananampalataya sa iyo bilang aming inaasahan. Panginoon naming Diyos, kami ay dumaranas ng kabi-kabilang mga pagsubok. Nariyan ang pagsubok sa pinansyal, pagsubok sa relasyon, pagsubok sa pag-aaway-away, pagsubok sa mga bagay na nakadikit sa aming puso. Panginoon naming Diyos, samahan mo kami, tulungan mo kami kung kami nagkakagulo, kung kami may problema, kung kami naliligaw. Inihingi po namin, tulungan mo kami sa aming mga suliranin sa buhay na ito. Meron po kaming kanya-kanyang problema. Please, Lord, please, tingnan mo po ang aming mga puso kung paano na kaming nasasaktan dahil sa aming suliranin. Paano kami naliligalig. Itinataas namin ito lahat sa iyo, Panginoon. Itinataas namin sa iyo. Ikaw po ang bahala. Isinusuko po namin.
Pinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay, lalo na ang mga may sakit, may karamdaman, mga matatanda. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila. Kung ang mga matatanda ay may hina na, sana maramdaman nila na sila'y minahal sa daigdig na ito, pinahalagahan. Salamat po, Panginoon, sa realization na ito. At sa huli, kami nagmamakaawa na ang bagyo ay pahinain mo. Ang bagyo ay huwag makapinsala. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinabayaan mo kaming humarap muli sa iyo. Salamat po. Naramdaman ka namin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po. Dininig mo kami. Salamat po. Purihin natin ang Diyos.